Mga pagkakaiba sa dalawang pundasyon. Ang bawat isa na nakikinig sa akin ng mga salita at nagsasagawa nito ay maihahalin tulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bawat isa na nakikinig sa mga salita ko na ito at hindi tumutupad sa mga ito ay magiging katulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 24 and 26. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon kayo ay makapangyarihan. Panginoon, tulungan niyo po kami sa oras na ito na maintindihan po ang inyong mensahe sa devotion po na ito. At Panginoon, maisapuso po namin ito, intindihin ng maigi at isagawa po sa aming buhay at ipangaral din po namin sa iba. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin at lahat po ng mga kasama ko po sa church at mga nakakakinig po nito ay biyayaan niyo po, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga matalino at mangmang ng mga tagapagtayo ay mas mahalaga kaysa sa pagkakatulad. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang mga uri ng pundasyon na pinipili ng mga tagapagtayo. Pinipili ng isa ang isang solidong kalawakan ng bedrock, matatag at hindi magagalaw. Ang isa naman ay pumipili ng buhangin, hindi matatag at napakagalaw. Ang bahay na itinayo sa pundasyon ng bato ay isang buhay na naniniwala at sumusunod sa sermon ni Jesus at naglalagay ng lahat ng pag-asa nito sa Diyos. Ang buhangin sa kabilang banda ay kumakatawan sa pagbibigay ng kaunti o walang pansin na salita. Ang bahay na itinayo sa pundasyong ito ay isang bahay o isang buhay na umaasa sa katuwiran sa sarili at nagtitiwala sa nagbabagong opinyon ng tao. Ang tagapagpahiwatig ng tunay na pagkadisipulo ay hindi lamang pakikinig at pagsasabi, kundi paniniwala at paggawa. Ang mga tunay na nagbalik loob ay angkop sa larawan ni James. Ang sinumang tumitingin ng mabuti sa sakdal na batas, ang batas ng kalayaan, at sumusunod dito na hindi nakikinig na nakalilimutin, kundi isang mabisang tagapagtupad, ang mga taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Mababasa po yan sa James chapter 1 verse 25. Gayunman, ang mga huwad na alagad ay akma sa isa pang larawang ipinipinta ni James. Ang mga tagapakinig lamang na dinadaya ang kanilang sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay tulad ng isang tao na tumitingin sa kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minsang tinitingnan niya ang kanyang sarili at umalis, agad niyang nakalimutan kung ano ang kanyang itsura doon. May kita rin po ito sa James chapter 1 verse 22 hanggang 24. Makatitiyak lamang tayo ng kaligtasan kapag itinayo natin sa bato ng katotohanan at pagsunod, hindi sa mga pamantayan ng mga opinyon at haka-haka ng tao. Tanungin ang iyong sarili, mayroon ka bang kasalukuyang gawain, gaano man kalaki o maliit, na nakakatukso sa iyong magmadali at magtayo ng hindi gumugugol na maraming oras sa pundasyon? Ano ang magdurusa sa bawat pagsisikap o negosyo kung higit na iniisip ang wallpaper kaysa sa substructure? Panginoon, marami pong salamat sa itinuro niyo po. Naway naintindihan po ng bawat isa na hindi lamang kami tagapagkinig o taga-intindi, kundi tagagawa ng inyong batas ng buong pagmamahal para sa inyo, Panginoon. Naway, Panginoon, lahat ng tao na nakakarinig nito ay tumayo sa pundasyon na solido na hindi gumagalaw, at ito po ay kayo, pagkat kayo po ang pinakakapangyarihan at pinakamatibay sa lahat. Naway, Panginoon, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Naway, kung po pwede, ay kontrolin niyo na po kami na hindi na magkasala laban sa inyo. Panginoon, we pray all this in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon
sa life of Christ.